tawagin ng Lisa Matos, Lisa Tanas, demonyo, kidnapper, kawatan. 'Di ba? Nagbigay si Inday ng sobre, binigyan niya si Inday ng sobre at pinabibigay doon sa DepEd. Kaya sabi ni Inday, hindi ka nga taong gobyerno na mimigay ka ng pera ng gobyerno. Walang nakalagay na pangalan ni Lisa Tanas. 'Di ba ganito ka-selective ang Maleta Gang? Kung matino sila, sinabi ni Inday Sara eh. Napakahalaga na sinabi ni Inday Sara na, putang ina mo ka, hayop ka. Di ba? Lisa Tanas, binigyan mo ako ng envelope para ipamigay sa DepEd. At hindi pa man dumarating, okay, ang kaupo pa lang ni Inday, may instruction na siya kung saan kukuha ng pera. Hi mga palangga, how are you? Andito na naman tayo para mamboljak. Alright, so si Ann Migs. So mga kababayan, katatapos lang ng, I believe, 10th day na, no? Yung Maleta Gang impeachment hearing. So, very short lang yung kanilang hearing kanina. At, well, nakita natin na si De Lima ay 2 beses actually pinatigil dahil ang sabi nga ni Attorney Powa kanina na sa opening statement pa lang ni De Lima Saba na lumantak ng juto ni Dayan ay conclusion of law. Tama ang sinabi natin kanina, no? Na mind conditioning. Kumbaga, dun sa opening statement niya, convicted na si Inday Sara doon sa mga binabato nila na, dun yung 4 articles of impeachment, right? So, dun kanina, paulit-ulit, lahat naman sila, pati si Luistro, yung, yung Maleta Gang, gusto nila isalaksak sa isipan ng taong bayan na si Sara ay kinuha yung confidential funds, nagkaroon ng, teka, basahin lang natin na, okay. So ito kasi yung 4, okay, na 4 articles of impeachment na binabato sa kanya, di ba? Number 1, yung culpable violation of the Constitution through the willful and intentional subversion of the supreme law. She swore to defend. Number 2, bribery, ayun, ito pala, bribery, graft and corruption, high crimes, at kung ano-ano pa. So, sa opening pa lang ni De Lima, ay convicted na siya. Okay? Sa opening pa lang nila Luistro, convicted na siya. Kaya nga sabi ng mga abogado ay i-avoid yung conclusion. May conclusion na, in other words. Okay? Tapos napansin nyo kanina, hindi nag-cross-exam. Kung nanood kayo, which is talagang wala akong kagana-gana, manood ako ng mga maiksi, nagbasa lang ako ng article. So, hindi na nag-cross-exam ang depensa dahil yung mga katanungan lang naman doon kung may bank account doon sa land bank na malapit sa office of DepEd o sa opisina ng DepEd, right? Then, o sa opisina ni Vice President Sara. So ngayon, yun yung mga puntos doon na kung nagdeposito ba siya, nag-withdraw ba siya ng certain amount. Well, sabi ng testigo, yes, nag-withdraw siya ng 3 beses, 3 times ng amount, 37.5 at this certain amount. Then, nilagay sa gym bag, and then, dumaan daw sa likod ng back door o back exit. Tama ba? Back na, exit pa, okay? Doon sa likod, kung saan, di ba? Doon daw dumaan yung nag-withdraw, so yung mga ganun. Kaya si Attorney Powa trying to i-visualize, di ba? Kung ano yung sinasabi niyang exit or back exit. Di ba? Kung ito ba ay adjacent doon sa opisina ni Inday, kung may reason ba na na pwede naman dumaan doon. Kasi usually sa atin, di ba, pag dito, kunyari, andito yung exit, tapos andyan yung opisina, dito na lang ako dadaan kaysa umikot ka pa. So, but anyway, doon kanina, wala naman talagang ka-cross-cross kasi
Although sinabi 'di ba nung testigo nila na pilit na nga na mina-mind condition ng mga ulaga senators na ang pag-withdraw, okay, ng amount ng confidential funds, mga kababayan, dun sa particular na bangko na yon at sa eksperyensya ng testigo ay unusual dahil sa malaki yung winidraw amount. Ang madalas daw kasi, like below 500,000, ganyan-ganyan. Then, pero nung tinanong ni Senator Robin Padilla, yung unusual po ba na amount na winidraw ay illegal? Ang sagot ng testigo, hindi naman po. See? 'Di ba? End of story. Walang illegal at pinipilit ng Maleta gang senators at ng prosecution na ang pag-withdraw ng certain amount ay suspicious o kahinala. So nagkaroon sila ng ganung pagdebate, ano ba ang ibig sabihin ng unusual? 'Di ba? Ano ang ibig sabihin ng kahinala? Tapos ang sabi ng testigo, ang unusual, yun nga, first time nangyari, then kapag sunod-sunod na daw na mag-withdraw ng gano'ng kalaking amount, it's okay na. But it's not illegal. Well, actually wala talagang kwenta eh. Dahil sayang talaga yung ating panahon, right? Wala na nga masyadong nanonood, di ba? Tayo-tayo na lang. Pinagtsatsagaan na lang natin para i-debunk natin yung mga hayop na ito. Kasi nga, luto na yan. Okay? Luto na yan at talagang yung mga drama-drama ng mga maletagang senators, acting na lang na yan na kunyari, impartial sila, pero karamihan sa kanila nakatanggap na yan ng maleta kay Liza Tanas. But mayroong plot twist. Hindi niya pa to alam. First time dito sa channel na to. I don't know kung may nag-expose na nito. Baka ako pa lang. Ayoko naman akuin. Baka sabihin yung naggagaling-galingan tayo dito. But, the reason why, sige, ano pa yung mga napansin nyo doon, mga kababayan? Wala namang challenge yung testigo from Land Bank. Exactly, Rian. Bago ako pumunta doon sa expose natin. Wala naman. Ang sabi nga ni Attorney Powa, sabi ganun, wala naman silang dapat itanong kasi totoo naman na nag-withdraw, hindi naman nila dinedeny yun. Walang denial kung nag-withdraw o hindi. Okay? Doon papatunayan nila kung yung bang confidential funds, which is legal naman ang confidential funds, dahil hindi naman si Sara Duterte lang ang may confidential funds, kundi mas malaki pa nga ang confidential funds ni Bangag na nilulustay lang at yung iba bang niyang mga gabinete. Ang comment kanya, babasahin lang natin ang inyong mga mga concerns o mga narinig nyo na baka hindi ko narinig. But eto na yung pinaka-moment in time. Right? So, share natin sa inyo. So, ito yon mga kababayan. Di ba? Ito yung nirereklamo kay Inday Sara. Number 1, responded Vice President Sara committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayed public trust, the systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds among 500 million released to the office of the Vice President, So, yung unang tinakal, 'di ba, yung threat, yung pag-threat daw niya sa mga death threat kay Bangag. So, yun yung first part. So, ngayon, kanina, yun naman yung sa graph, yung tungkol doon sa pag-withdraw ng confidential funds. Then, I will go forward, no? Fast forward na tayo kasi wala naman na kwenta yan. Natakal na yung iba ng mga hayop na yan. Okay, so I think ito, Article 3. Okay? Article 3 ng Articles of Impeachment. Respondent Vice President Sara Z. Duterte committed bribery and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayed public trust when she gave monetary gifts or payments to DepEd officials to induce the violation of circumvention of procurement and other related laws. So, basahin natin saglit. So, ang sinasabi dito ay nagbigay daw ng pera si Inday Sara sa kanyang mga USEC, undersecretary, director, isa-isahin natin yan, na kung saan nagbayad, nag-bribe para baliin ang batas, paboran yung mga bids and committee, yung mga bidding,
yung pagbili ng mga supplies ng DepEd, Kung mababasa mo dito, DepEd Undersecretary for Human Resources and Organizational Development, ito, Gloria Mercado or Yusek Mercado was appointed to her position August 22 and was designated as head of procuring entity. All right? Hope, okay? In February 2023. Soon after her appointment as Hope, okay, or as head of procurement entity, between Feb 23 and September 23, Yusek Mercado received 9 envelopes containing 50,000 pesos in cash, labeled Hope. These envelopes with cash were repeatedly handed to her by DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda or Asik Fajarda, who told Yusek Mercado that this came from respondent or from Inday Sara. The circumstances under which the envelopes were given indicate that they were intended to influence her decision as Hope. Ayun na. As the official responsible for approving all the decisions of the Bids and Award Committee on behalf of DepEd Secretary. In fact, when Yusek Mercado refused to hear the request of Assistant Secretary Monsayak, a close associate of Vice President o respondent, to disregard procurement rules. Baliin daw ang procurement rules, di ba? Paboran si Monsayak. Ngayon, ang sabi dito, Mercado was urged. Nung hindi daw pinaboran ni Mercado, according sa mga maletagang, ay pinatanggal, not pinatanggal, forcibly, na pinagre-resign daw ni Attorney Zolaika si Mercado. Narinig na natin yan sa mga balita. Pero maiksi lang naman to, so babasahin lang natin. Then Resty Osayas, Director Osayas, assumed his office as DepEd Director on January 17, 2023, between April 2023 to September 2023, when DepEd still had access to confidential funds. Asik Fajarda handed Director Oasis 4 envelopes, each containing 12,000 to 15,000 in cash. Okay, then 2023, DepEd accountant Catalan received another 9 envelopes daw, okay, containing 25,000 each. All right. Ngayon, ang sinasabi daw sa who represent 25 each from Fajarda, who represented to her that the amounts were allowances from respondent. Okay? Such allowances were never given prior to the release of the confidential funds, indicating a direct link between availability of such funds and the distribution of this. Wag natin tapusin ito mga palangga. Here's the thing. Okay? Ito nga yung kinatatakutan ni Lisa Tanas. So sa madaling sabi, okay, sinama nila yan kasi nang bribe daw si Inday Sara. Kung naalala ninyo, yung video, which is hindi natin ipi-play, na kung saan nag-zoom, andun ako, andun si Mama, andun si Spoke Sari Roque, at marami pang iba, okay, may sinabi si Inday Sara. Alright? Ano ang sinabi ni Inday Sara doon? Okay, here we go. I-share natin sa inyo ang eksaktong verbatim na sinabi ni VP Sara. Okay? Kaya ang title natin, ipapatawag ba si Liza Tanas? Alright? Ipapatawag ba ang gaga? Okay, here we go. Here's the headline. Vice President, ayan no, November 23, 2024. Yan yung katatapos pa lang ng Zoom. Vice President Duterte accuses Liza Tanas as power behind DepEd cash-filled envelopes. Okay? Si Liza Tanas ang nasa likod ng mga envelopes na inaakusa ng mga maletagang para tanggalin o para i-impeach si Inday Sara. And let's see. Okay, basahin lang natin saglit. Okay? Manila Vice President Sara Duterte on Saturday accused Liza Tanas of corruption, alleging the president's wife is behind the cash-filled envelopes being funneled through the Department of Education. Ayan. Mrs. Marcos gave instruction on where to get millions of pesos through a video call and a written note. Duterte said in online press conference without saying what the money was for. Okay, sinabi ni Inday Sara ito.
Lisa Marcos, ayan na, lakayan natin. Ito yung sinabi sa video, di ba? Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ko saan kukunin ang pera. Pinakita mo ng tao mo doon sa video message. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay sa envelope? Department of Education. Ano ang ginawa ko? Binigay ko sa DepEd, putang ina mo ka. Alright? So, galing kay Satanas ang mga envelope. Okay? According to Inday Sara's video conference, Susan, nandoon, present ako. Wala kang ang posisyon sa gobyerno, namigay ka ng pera ng gobyerno. Alright? Ngayon, yan ang ayaw i-play ng mga maletagang. Ang sabi pa ni Inday, sisirain nyo yung mga pangalan ng kasama ko sa Office of the Vice President. Sabi ninyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Ni wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Hindi nyo nga inilabas o nilabas na wala pang confidential funds. Mayroon ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tang ina mo ka, may utos na pera sa DepEd. Ibig sabihin na ni Inday, yan may utos na para magnakaw. Okay? Inuutusan niya ang departamento ni Inday Sara na magnakaw. Dapat ano sabi dito? Ito pa, statement pa ni Inday. Dapat siguro, kung mag-akusa siya ng ganyan, may papel siya. Okay. Here we go. Sabi pa niya, Gloria Mercado, yung USEC, yung sa Hope. Gloria Mercado is disgruntled former employee of DepEd. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Kasi binibintangan nila dun sa Articles of Impeachment, Article 3, di ba? Ay tinanggal daw kasi hindi pumayag itong si Mercado na distrong ka rin o baliin ng batas patungkol dun sa mga bids and award process. Di ba? Yung pag-approve ng mga kontrata ng kung ano man, yung mga in and out, 'di ba? Yung mga pagpa-participate ng mga kumpanya para mag-provide ng supply sa Department of Education. So yan ang ibig sabihin diyan. Hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya bakit siya pinalaya sa DepEd, referring to Mercado. Kaya sabi pa ni Inday Sara, Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano, nagrereklamo kang putang ina ka. Walang pera kasi ano sabi mo? Ni ni Liza Marcos, sinubo. At ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at Lisa. Ginigipit nila, kinukuha nila ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano ang sabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gustong tumulong sa akin, ipapadala ko sa'yo. Kunin mo lahat. Ibig sabihin niya, Ninday, during the campaign. Alright? May sinabi pa ba dito? Huwag natin i-play ang mukha ni Satanas. So, here we go. Ngayon, naintindihan nyo na. Alright? Naintindihan nyo yan, yung Article 3, okay, ng Articles of Impeachment, baka lang according to our source, hindi na nila pag-uusapan yan. Bakit kamo? Dahil ang utos ng bangag na administrasyon, wag nang itouch yan kasi ipapatawag o isusupina si Liza Tanas. Diba? Kasi ang sabi nga ni Inday doon sa video, putang ina mo ka Satanas. Diba? Lisa Marcos. O Satanas, ako tawag sa kanya. Hindi ko siya kayang tawagin ng Lisa Marcos. Lisa Tanas, demonyo, kidnapper, kawatan. Diba? Nagbigay si Inday ng sobre, binigyan niya si Inday ng sobre at pinabibigay doon sa DepEd. Kaya sabi ni Inday, hindi ka nga taong gobyerno na mimigay ka ng pera ng gobyerno. So now,
sa tingin ninyo, kumbaga, pagdating sa Maleta hearing, sa tingin mo iikot sila doon at pupunta sila doon sa issue sa binanggit ni Inday Sara na putang ina mo kali Satanas, binigyan mo ako ng sobre. Kasi dito sa sa kanilang impeachment article, saka isa-scan lang natin uli yung paper kayo na binabasa ko. Okay, here we go. Article 3, bribery, ito. Hope, Oasis, Catalan, Mercado, responded to the violation of violation, Okay, respondents asked also, Wala. Okay? Walang nakalagay na pangalan ni Liza Tanas. Di ba ganito ka-selective ang Maleta Gang? Kung matino sila, sinabi ni Inday Sara napakahalaga na sinabi ni Inday Sara na putang ina mo ka, hayop ka, di ba? Liza Tanas, binigyan mo ako ng envelope para ipamigay sa DepEd at hindi pa man dumarating, okay, ang kaupo pa lang ni Inday, may instruction na siya kung saan kukuha ng pera. Abangan ninyo kung ang sinasabi natin dito, ang sinasabi ng ating yung information na nakuha natin, kung bang iikot sila sa issue ng bribery patungkol sa envelope. Kasi hindi po pwede na hindi ipapatawag si Satanas. At definitely, hindi pupunta si Satanas. Kaya iiwasan na lang nila to. Alam mo kung tutusin, nakikita nyo, ang hina. Ang hina ng prosecution. Kita mo si Chihuahua. Ano yung mga katanungan? Ang masasabi mo ba, nung nagdeposito ng pera, ano nangyari? Ano yung mga susunod nangyari kung meron man? Okay? Saan nilagay ang pera? Sa gym bag ba? Ano ang nangyari kung meron man? Anong kaputang inang kabubuhan yan? I just don't know kung abogado yung hayop na yon. Abogado ba si Chihuahua? Kasi kung abogado siya, kung bobo si Taratara, magka-level ang pagkabobo nila. Puro ganon. Anong masasabi mo? Nung nag-withdraw, chuchu-chuchu. So nakita mo sinong kasama, tapos, ano nangyari kung meron man? Diba? So ngayon, mga kababayan, ito yung breaking news ko sa inyo. Na yung Article 3, I just don't know kung sinabi ba nila na hindi na nila pag-uusapan. Kasi ngayon, nandiyan sila ngayon sa, sa confidential funds na withdraw, ganyan-ganyan. Narinig nyo na, wala talagang kwenta. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa nagsisimula ang impeachment hearing sa Senado, kinonvict na nila si Inday Sara. Minanipulate nila ang isipan ng taong bayan, kinondisyon nila, which is, glad to say, na hindi nila na-manipulate ang majority ng Filipino dahil sa latest survey, si Sara pa rin ang namamayagpag sa trust rating, si Sara pa rin ang gustong maging presidente ang mga Pilipino, gusto pa rin si Sara maging presidente. Right? So kaya itong binanggit natin na tungkol sa envelope na ibinigay, na sinabi ni Inday Sara na binigay sa kanya ni Liza Tanas at may video-video pa. Diba? We don't know kung na-record ni Inday yun. Kaya nga natatakot din yan sila kasi si Liza Tanas mahilig yan mag-send ng video kapag bangag na bangag sa pagiging bartek niya o nakatira ng pulburon. Diba? Nagsasend, hi Monica, I'm here in Bacolod, diba? I'm here in Ilocos, chuchu-chuchu, diba? Mahilig siya magganyan. Okay? Kaya nga, ang taas ang malupit ang insecurity ni Liza Tanas kay Inday Sara noon pa. Diba? Nung ako, sabi ko sa'yo, nung umuwi ako sa Pilipinas, at kinuwento ko yan sa inyo nung nabubuhay pa ang ating kaibigan, the late Bruce Rivera, na pag-usapan namin yan, na nag-miss-send si Liza Tanas kay Inday Sara ng link na kumakanta si Inday Sara, tapos parang sinend kay Sara na, look, parang nakalimutan ko lang yung exact message, parang feeling maganda, something like that. Parang ganun yung konteksto. Diba? Later on, sinabi ni Inday Sara yun. Diba? Sinabi ni Sara yun. I think that was last year.
So ngayon, mga kababayan, isang malinaw pa sa sikat ng araw na itong articles of impeachment, article number 3 o article 3, ito ay kakalimutan nila kasi ayaw nilang maipatawag si Liza Tanas. Yan ang mga kababayan, yan ang ating aabangan. Kung yan ba ay ipapatuloy nila. Kasi wala namang kasustansya talaga yung, Diyos ko po, nakita nyo. First, second, and third witness nila. Anong itsura nila? Ano sabi ni Amy Marcos kanina? Tignan nga natin kung anong sinabi dito. Iba ang sinabi during doon sa House of Representatives sa mga buwaya hearing na kesyo nandoon daw yung particular, I forgot ko anong pangalan ng mga personality. So, tapos dito ngayon, sa Senate ay iba naman ang kanyang itinuran. 'Di ba? So makikita mo talaga ng mga sinungaling yung kanilang mga witnesses. Kaya yan ang kaabang-abang, mga kababayan. Okay, here we go. Okay. Now, okay. Right. Next is evidence okay, impeachment articles on the alleged misuse of funds. Okay, next, ano daw? Prosecution witnesses for BP Sara sa August 3 and 5, impeachment articles on alleged misuse of confidential funds. Okay, tsaka na natin pag-uusapan yan. Okay. Okay, tingnan ko yung comment niyan. Comment. Okay, may comment dito. May comment. Okay. All right. So sinasabi ng come here. Sinabi, come here. Wait. Come here. Okay. So anyway, ang sabi ng Maleta prosecution na si Jerbil Laway, hindi daw siya na-surprise kung bakit hindi masyado daw kinross-exam ang kanilang witness. Sabi niya, because the subject matter of the testimony is the encashment of the check and it's completely documented. Walang problema sa pag-encash ng check. Boba ka pala eh. Oh, bakit nila i-cross-exam? Yes, it is documented. I-cross-exam lang kapag nagsisinungaling ang inyong witness na paiba-iba ng mga pinagsasabi. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Oh. Ano pa? Okay. Para lang matuwa kayo. Para lang matuwa tayo sa isang bobo. Alright, tingnan natin 'to, ang isang natagpuang bobo. Ito ba 'yun? Hindi 'yan. Let's stop that. Okay. Natagpuan na naman ang bobong chihuahua. Here we go. Pakinggan natin. Paki-describe po ninyo saan po itong backroom na itong binabanggit po ninyo. Yung backroom po ng Land Bank DepEd branch ay sa may likod po ng teller, sa may likod po. Okay. So doon po sila nag-withdraw ng pera at doon din sila lumabas. Yes, sir. Sa may Doon saan nag-withdraw? Saan nag-withdraw? Sa backdoor? Di ba? Kung iintindihan mo, doon sila dumaan, doon sa backdoor sila nag-withdraw, doon din sila dumaan. Bobo talaga ng putang ina. Pagkatapos nag-withdraw sa teller, dapat ganun. So pagkatapos nag-withdraw sa teller, naglakad po ba sila? Dumaan sila doon sa backdoor? Hindi. Doon sila nag-withdraw sa backdoor, doon din sila dumaan. Di ba? Pang bobo lang talaga tong mga hayop na ito. Pakinggan pa natin ang kabubuan. fire exit. Ang ibig po ninyo sabihin, meron pong pinto doon sa backroom papalabas? Yes, sir. Okay. Now, Madam Witness, paglabas po nila dito po sa back exit na sinasabi po ninyo, meron pa po ba silang kasama na sumalubong sa kanila? Kung alam po ninyo.
Paglabas po nila dun sa may backdoor, sa may fire exit, hindi na po namin sila nakikita, sir. Okay. Now, Madam Witness, kanina sinabi ninyo itong 3 cheque na binabanggit po natin. Now, magkakano po yung totality neto, netong 3 cheque na pinag-uusapan po natin? Tatlong ano po yan, tatlong 37.5. So mga ano po, 112.5 million. Okay. No further question, Your Honor. Okay, mga kababayan. No further question, di ba? So nakikita mo talaga kung anong klase merong utak ang prosecution. Okay? Yan. Isa yan sa mga kabubuhan nila. But by the way, another breaking news, sinampahan ng mga makakaliwang grupo ng ethics complaint si Senator Pia Cayetano. Patungkol saan? Nagain ang ilang women's rights advocates, academics and feminists ng Senate ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano. Kaugnay daw sa pag-post ng spliced misleading video tungkol sa House Prosecutor Jokno. Anong splice? Walang splice doon. Sige, magsampa kayo ng magsampa na puro kayo kasinungalingan, mga kababayan. Right. So, as in wala naman talagang kwenta, mga palangga. Actually, dapat talagang, sabi nga natin, waste of money, 25 million per day ang ginagastos ng mga putang inang ito habang kayo ay hirap na hirap. Walang kakwenta-kwenta ang kanilang presentation of the witnesses. 'Di ba? Walang kwenta-kwenta kahit na hindi ka nag-aral ng abogasya. 'Di ba? Kahit na ikaw ay high school lang ang iyong natapos, alam na alam mo na niluluto na nila. Kaya nga, 'di ba, hinambalos, okay, ng katotohanan si Dilima na lumantak ng saba ni Dayan. Na tumigil ka na, 'di ba? Dahil ano ang sinasabi ng abogado ni Inday Sara ay opening statement pa lang ay meron na siyang konklusyon. Convicted na si Inday Sara. Kasi yun nga ang itatatak nila sa taong bayan. Sirain si Inday Sara. Kaya dapat, I hope, mabait lang kasi to si Inday Sara eh. Okay? Dapat manawagan na si Inday Sara, no? Manawagan na i-boycott na ang lahat ng mga demonyo. You know? At for sure, susunod ang taong bayan. Diba? Ganun talaga. Ikaw talaga ang susunod, Day. Kasi tanggalin ka nila, sila ang tanggalin natin. Diba? Kasi nung panahon ni Coricong, nawagan din siya na nagkanapat tayo ng article. Okay? I think merong article kanina. Tignan natin Okay. Naka-live pala si Spoke Sari. O, papasok ko kaya Spoke Sari after nito. Okay. Hindi ako, kailangan pa pala ako magbayad dito. The Guardian. Okay, from the archive, February 17, 1986. The Philippines opposition leader, Mrs. Corazon Aquino, speaking to a huge rally of supporters in Manila yesterday, announced a national strike and campaign of civil disobedience. Diba? In protest at President Ferdinand Marcos election victory, which was officially proclaimed at the weekend. So nanawagan si Cory Aquino nung time na yon dahil nga, according to Cory Aquino, ay dinaya siya. Diba? So ito yon, nanawagan si Cory ng civil disobedience, national strike. Pwede din gawin ni Inday Sara to. Dahil sa sobrang paghihirap ng bayan. The campaign will be the first step in a non-violent revolution against the regime to continue until the government crumbled, sabi niya, ni Cory Aquino. Mr. Marcos acting swiftly to deflect growing domestic and foreign pressure following allegations of ballot rigging on vast scale, promised reforms and announced the resignation of his most trusted but controversial aide, Fabian Ver. Okay? Mga kababayan, mas malala ang nangyayari ngayon. Kung malala nung senior, mas malala ngayon.
Lahat ninanakaw, pati pondo, lahat. Ang mga tao nagpagugurguran na, nagsasaksakan ng mga rider. Naguhuldapan na. Inuuwi ang mali-maleta. I think it's time for VP Sara. Tawagan natin si Inday Sara. Manawagan ka na, Day. Pumunta na tayo sa kalsada. Right? Tama ba ako? At the end of the day, Sara will decide. Kung ginawa ni Cory Aquino to na mas popular, di hamak si Inday Sara, dahil di hamak na si Cory Aquino ay housewife. Diba? Walang kaalaman sa politika, kundi ang magmadyong lang. Okay, si Inday Sara may napatunayan, di hamak at dinudumog ng taong bayan kahit saan siya magpunta. And for sure, kapag si Inday Sara ay lumabas sa kalsada at magsabi, tama na, mga rider, sumama na kayo. Lahat ng mga bumoto, lahat ng may pagmamahal sa bayan, for sure. Sabi ninyo, may magsasabi, kasi nung panahon na yun, andun si Cardinal Sid. Meron tayong mga Katolikong sumusuporta sa iyo, Day. Andyan ang INC, andyan ang KOJC, andyan ang mga Seventh-day Adventists na nagmamahal sa iyo. Kailangan na natin, ito na ang araw-araw kong vlog, puwersahin natin si Inday Sara na lumabas na. Tama dahil tutuluyan ka, Day. Inday Sara, wala pang expose ni Maharlika na nagkamali ako. Lahat ng in-expose ko, nadudurugin ang pamilya ninyo. 2023, Day, nasa ano ka pa nasa bangag ka pa. Ano sinasabi ko? Inday Sara, magising ka na. Mga bangag yan. Babagsak kanila. Sinong mag-aakala nung unang panahon ng Maharlika, dakdak ng dakdak? Na, sinong mag-aakala nun? Nasa DepEd pa si Inday nun. Gigil na gigil ako kay Inday nun. Hindi pa siya umaalis. Inday, ganyan-ganyan. Diba? Anong sinabi ko? Magising ka na, mga mambubudol yan. Uubusin kayo. Lahat ng mga kaalyado na ikukulong tayo. Kakasuhan tayo. Ako ang unang biktima. Kaya gigil na gigil ang mga bangag sa akin. Ako ang dahilan, isa sa mga dahilan na nagpanalo sa kanila, at tayo rin ang magpapabagsak sa mga adik na patuloy na nagnanakaw. Kailangan nilang managot. Di ba? Pabagsakin ang mga adiktos na patuloy na nagnanakaw. Ang mga magnanakaw, bawiin ang mga maleta sa kanila. Dahil sila ang literal na nagpapabagsak ng gobyerno. Hindi tayo magpapabagsak ng gobyerno, mga adik ang pababagsakin natin. Mga kawatan, maleta gang, mga demonyo, mga hoarder, smuggler. Kasi kung hindi natin pipigilan yan, babagsak na tuluyan ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi, bagsak na nga Right? I hope, kasi I just don't know kung tama yung pagkarinig ko, na, I don't know kung tama ba yung, o baka naiisip ko lang, no? Na parang ayaw meron kasi delikadesa si Inday Sara na ayaw niyang mamuno sa rally kasi nga, syempre siya yung magbe-benefit. Sino ba magbe-benefit, BP? Taong bayan. Sa'yo na lang umaasa ang taong bayan. Kung nangyari ng senior, mas mangyayari ngayon, mas makapangyarihan ang iyong alindog. Si Cory Aquino walang ganong suporta nung unang panahon dahil di naman sa kilala. Ang pagkakaalam lang sa kanya, madyongera. Ikaw, paano ka namin nakilala? Isang matapang na may pagmamahal sa iyong mga tao. Nanuntok ka dahil pinotektahan mo ang buhay ng mga squatters area dahil, alam nyo na ang kwento niyan, ginamit yan against you. Di ba? Naging physical ka dahil out of your outburst. Dahil yung mga kababayan mo sa Davao, basta-basta na lang nilikas na walang relocation. And isa yan sa karakter ng isang leader na nakita namin sa iyo. Dati, sabi ko nung ako, bangag-bangag, si Inday, huwag ka muna magpresidente, Sara. Si Bongbong muna, si Bangag muna, kasi bata ka pa naman. Itutuloy na lang ni Bangag yung mga sinimulan ni PRRD. But now, it's totally different, Vice President Inday Sara. Maniwala ka sa akin. Lahat ng mga kaibigan ni Inday Sara,
Share nyo to sa kanya. Kung pwede man. Sabi nga ni Chihuahua, kung meron man. Kung pwede lang. Wala na, there's no, bayad na yung mga, mga general. Ano, aantayin na lang ba natin na i-convict nila si Sara? Hindi tayo papayag na luto na ito, lutong-luto na. Aantayin natin, tsaka tayo kumilos? Kumilos na kayo. Tulungan ninyo, ang dami naman nagrarally, di ba? Mga religious group. You know, this is not about Inday Sara sa totoo lang. This is not about Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo, kaya gusto kong persahin si Sara, kasi alam ko si Inday Sara, pamilyadong tao, malilit pa yung mga anak. Baka nga, baka nga tuwang-tuwa pa yan kapag nawala na sa government eh. We don't know, kasi look at her. Napupwersa lang siya kasi yung taong bayan, VP, yung taong bayan ang umaasa sa iyo eh. Alam mo si VP, like, well, matanda ako sa kanya, parang sa ganyang edad mo, parang ba't pa ako sumisiksik din sa putang inang politikang ito? I can enjoy life. She can enjoy life. Diba? She can travel the world. Diba? Mag-enjoy lang si VP. Ganyan-ganyan. At ayaw ko, well, I don't know, personality niya yun na, choice na yun. Pero, Day, sa ayaw mo sa gusto, hindi ka na makakawala. Duterte ka eh. Ako nga, hindi ako nakawala, hindi man ako politiko. Alam mo, gusto ko nang tumigil sa pagdadadakdak dito, sa totoo lang. Kahit sa busy-busy ng buhay ko, kung nakikita nyo lang yung mga eksena ko, my God, you can't believe it. Pero one day, you will, I will document it. Ang ibig ko sabihin, naisip ko, ano ba to si Inday Sara? Parang, papabayaan na lang ba niya na babuyin siya ng mga demonyong ito? Or gusto na din ni Sara, sige ba, parang may mga ganun na personal na, okay, sige, tangina, gusto niyo akong impeach, okay, good. At least magkaroon na ako ng reason para i-enjoy ko yung time ko sa mga anak ko. Pwede kasing ganun eh. Di ba? Pwede ganun kasi ang tagal niya na sa, ang tagal niya na sa, as a mayor. Hindi rin natin siya maano dahil nga maliliit pa yung mga anak niya. Ay, hindi may feeling ko mali kasi the last time na nakita ko yung mga anak niya, nung 6 years ago. Was it 6 years ago? 4 years ago. Yeah, si Sara, mga kababayan, kahit tanggalin nyo yan, hindi siya magugutom. Abogado ang asawa niya at abogado siya. Okay? Hindi siya magugutom. Ngayon, ang problema lang kasi ng taong bayan, wala tayong matinong leader. Siguro kung meron, na makikita natin na isusunod natin kay Bangag, na papalit kay Bangag, pwede natin sabihin na, o sige Day, magpahinga ka na lang, mag-focus ka na sa iyong mga anak, kasi mga hayop to mga to. Hindi eh, wala tayong ibang option. Wala tayong ibang pag-asa. Inday, baste. Kasi dinudurog na kayo eh. Tingnan nyo, ino-online selling na ang droga. Nakita nyo ba yung post ko? Yung pulburon, ino-online selling na nila. Oh, tapos biglang pinuntahan doon ng mga polis. Walang takot na yung mga tao. But VP, I know it's, you've been exhausted. I know that. Babae yan eh. Pero matapang. Nakikita mo, di ba? Graceful pa rin. Graceful, gorgeous, beautiful, pretty, name it, lahat ng adjective. Right? Pwede naman yun, Senator Kayda. But, pwede rin si Senator Marcoleta. Pero hindi, ang popularity ni Inday, ang pagmamahal ni Inday, pagmamahal kay Sara, sa mga Duterte, yung momentum, alam nyo naman sa politika, alangan naman ako, kung pwede lang ako tumakbo. Sabi ko, Inday, ako na! Kung pwede ako tumakbo, ako na. Putang ina, mga gugurgurin natin yan. Executive Order number 1. Let's push. Okay? Kalabitin natin si Inday. Kalabitin natin sa social media. Kailangan niya ng manawagan. Tama na. Susunod ang taong bayan. Susunod at susunod ang taong bayan kapag si Sara, wag ka na delikadesa, Day. Sila nga walang delikadesa. Pinakidnap na si PRRD. Binaboy ka na, kinonvict ka na dyan pa lang sa Kongreso. Ayan, tignan yung hearing ngayon. Di ba? Anong sabi ng attorney Pua?
Mind conditioning. Yan ang observation natin kanina. Wala nang delikadesa dyan na siya, ikaw ang magbe-benefit, chuchu-chuchu. I know, somehow baka yun ang iniisip niya. Putang ina, sa mga demonyong ito, wala nang delikadesa. Tao ang manindigan. Nakita natin, trust rating. Di ba? Net satisfaction. Gustong maging presidente susunod si Inday Sara. Kahit may mga kabataan ngayon, mga estudyante, they know na ang gobyerno ni Bangag ay isang puro pagnanakaw. Tangina, nangako ng racket-racket. Hindi pa nga natupad yung pangako niyang subway. Yes, I think people power is the only solution. People power, at nakalagay naman yan sa konstitusyon. Nakalagay naman sa batas na karapatan ng mamamayan na manindigan at sabihin tama na. Tapusin na ang mga bangag, tapusin na ang mga kawatan. Kung di ba naman kayo, well, not kayo. Okay? Mga palangga, I'm talking to you. Kahit ano ang kulay ninyo, kahit ano relihiyon ninyo. Pinangakuan kayo ng kaputahang pledges ni Bangag. 100% ng pledges niya ay pledges sa iba't ibang bansa na nakakuha ko sa ganito, sa Japan, chuchuchuchu, sa Amerika, dadadadadada. Binida-bida ng hayop na yan, 2022 pa lang. Nakasya nakakuha tayo ng ganitong bilyon. Sa Indonesia, sa China, sa UAE, sa ganyan-ganyan. How many percent again? Sinama ko yan sa kontrasona ko. Ang isa katuparan ng Bangag na hindi pa nga dokumentado eh. Yaw-yaw pa lang ng DTI. 7.3%. Below sea level. 93% mga kababayan ang hindi niya natupad dahil yun ay sinasabi niya lang para may masabi lang ang jutang Genemes. What else? Sabi ni DX Banker, uuwi ako para sasali sa final people power. Kung pwede lang ako umuwi, uuwi din ako. Kaso, aarestuin ako ng mga jutang Gina. Pagbalik ba na presidente, tsaka ako uuwi. Kapag may batas na sa Pilipinas. Kayo na muna dyan. Anyway, I'm just fighting for you, people. I am fighting for you, not for myself. Hindi ko nga alam, ba't ako napasubo sa buhay na to eh. Minsan tinatanong ko yung sarili ko, Lord, bakit ba ako nilagay sa ganitong putang ng buhay na pakikipaglaban walang katapusan? Nag-speak up lang naman ako. Nung pinakauna ko, dahil galit na galit ako sa abnoy na gobyerno, noong binubuksan ng mga balikbayan box natin, nagalit lang naman ako. Nung mga tinamnan kayo ng bala, mapa foreigner, mapa OFW, ine-extort kayo. Doon lang ako nag-umpisa. Hindi ko naman nakalain na ito palang role ko sa buhay. Do you think? Do you think ginusto ko to? Parang si Sarah. Hindi ako makawala. Kumbaga, ito na yung laban mo eh. Diba? Kailangan mo maging consistent sa laban. No matter what, ako patay o buhay. May death threat. Alam nyo naman yan. Just Google my name. Death threat. Gusto ng NBI ipadukot ako sa Interpol. Kung ano pa makaputahan nila lahat. Do you think? I think, ano to, sabi ko nga, dito talaga ako nakapwesto. Dito talaga ako itinadhana. So, yes, yung racket-racket ng putang ina, racket, R-A-C-K-A-T, racket, pagnanakaw, scheme, pambubudol, yan ang kaya ni Bangag. Pinaliwanag na natin yan, na hindi racket into space. Ang ibig niya sabihin, racket from lupa, 5 kilometers, yan ang sabi ng Philippine Space Agency. So, nag-fake news na naman si Bangag. Katulad ng sinasabi niya, no, hindi na tayo sasali dyan sa ICC. Chuchu-chuchu, kasi meron na tayong sariling soberanya. Ano ginawa? Pinakidnap si PRRD. Doon talaga ako naggalit na galit. Si Sarah, bata pa eh. Kaya niyang i-endure yung mga pangbababoy sa kanya. Pero si PRRD, after all, na naramdaman natin lahat, kung gaano ka effective, efficient ang mga trabahante sa airport, kung paano ninyo nakita inyong mga kamag-anak na mga dating adiktos nagbagong buhay, hindi natin kailangan ng mga
bayad katulad sa mga troll account ni Bangag. Para lang sumigaw-sigaw, no? Bangag, bangag, bangag. Hindi natin kailangan utusan ng mga Duterte. Kasi nakikita natin kung ano yung ginawa nila. Hindi yan sa mga kasinungalang mga impeachment. Oh, I'm telling you, that bribery Article 3, hindi nila pag-uusapan yan dahil si Lisa Tanas ipapatawag sigurado. Hindi siya makakawala dito. But hindi nga nila papatawag yan eh. Dahil wala namang isasagot si Lisa Tanas, baka humingi lang ng alak at saka ng pulburon kasi unaware siya sa ginagawa niya. Nakita mo, parang tanga, patalon-talon. Diba? Tapos binangga yung mukha niya ng taba nung bagong health secretary. Anong ibig sabihin yan? Ang tao kapag umaacting padila-dila, di ba? Paidila-dila, pa ganyan-ganyan, tapos pag ganun-ganun ng bigas, di ba, ganun niya, ibabato niya yung bigas, kunyari. Unaware siya, unconscious. Di ba? Unconscious, hindi niya alam yung ginagawa niyang kabulastugan, ang ganung kachipan, kasi nga sabog yung utak niya. Pero kahit sabog ang utak niya, aktibo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi gagawin na matinong babae yan. Na mag-acting-acting ka, kuha ka ng bigas, ibabato mo sa, who's that? Beneficiaryo? Tapos tatanong-tanong ka, akala mo, baby na kariregla pa lang, tuyot ng hayop na tawata na yan? My God, you Filipino people, ako na ang mananawagan. Inday, Sara, nanawagan na ako. Just follow the leader. Follow the leader. Follow the leader, di ba? Oo, hindi kasi sobra na eh. Mga kababayan, wala na yung mga military, mga bayad. They talk about soberanya. They talk about idepensa natin ang Pilipinas sa China. Pero sila ang araw-araw kayong pinagnanakawan. Araw-araw kayong pinahihirapan. Wala nang peace and order sa Pilipinas. You talk about economy. Sila ang nagsasabotad sa ekonomiya. Dahil si Satanas, si Bangag, ang involved sa hoarding, smuggling, kawating, lahat ng ing. Chokchaking, bullying, di ba? Drugiing, lahat sila. Tutuluyan nila si Sara. I'm telling you. Tutuluyan nila dahil kahit pa anong drama ng mga maletagang, babaliin nila ang batas kahit wala silang numbers. They don't have 16 or 2/3 of 24 members ng Senate. The reason naman pinakulong nila si Jinggoy, pinakulong nila si Marcoleta, yan. Inday Sara, kailangan mo nang magsalita at manawagan ng civil disobedience strike. So, suporta ang religious group sa'yo. Kung may cardinal noon, meron naman tayong INC, meron tayong katolikong matitino na mga pare, meron tayong mga Seventh Day, meron tayong mga Muslim brothers, ang dami. Ako nakikita ko talaga kay Inday Sara kasi hindi siya greedy eh. Hindi siya greedy. Kasi kung greedy nga, sabi ko nga sa inyo, kung greedy yang si Inday, tumakbo ng presidente yan, sure win sana siya. Kasi nabudol tayong lahat. Nabudol ang Pilipino. Ano na ba yung kanta ko? Hindi natin kinakanta yan ha. Teka nga, ito. Nabudol ang Pilipino sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon haharapin natin masama na kinabukasan. Kasi tunado na ako, tangay na. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nabudol ang Pilipino. Ang mga, wala na ako sa tono palangga, tangay na galit ako eh. Ang mga adik at ang mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kaba ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo,
Nabudol ang Pilipino. Ay, nako. Hanggang kanta na lang ba tayo? Patalsikin na natin mga bangag, mga kababayan. Wala akong practice eh. Pasensya na kayo sa boses natin. Wala tayong practice. Kung greedy si Inday Sara, hindi na mahirapan maghanap ng ebidensya sa assets niya at ang prosecution team. Pero wala nga siyang mansyon sa private subdivision sa Manila, sabi ni Cato B. Exactly. Mamuno lang si VP Sara Duterte, maraming susuporta at lalabas sa lansangan para magkaisa sa pakikipaglaban. Yes, wala na tayong ibang choice. Sabi ni Sara Kaloy, naawa na rin ako sa iyo, MDO nga palangga eh. Thank you naman, naawa na kayo sa akin. Pero habang naaawa kayo, gumaganda pa rin tayo na lang yung ating consolation prize. For me, kasi nga naka-receive tayo ng information, yung article number 3, wala patutunguhan yan. Kasi hindi nila papatawag si Satanas. Pero, convicted na si Inday Sara. Convicted na. Kita nyo naman. Nagkakamali ba si palangga nyo? Convicted na yan. Kaya, they're just buying time, kunwari, chuchu-chuchu, para kunyari, may dumaan sila sa process. Kumbaga, formality na lang yan. Kung pwede nga na lang nila, convict na si Inday. Tingnan mo si Dilima. Tingnan mo si Laway. Convict na, convict na. Without presentation of evidence. Hindi pa nakukumpleto ang kanilang mga witnesses na mga bano. Convict na si Inday. Kasi nga, gustong ilagay sa utak ng mga Pilipino na si Sara is ganito, ganyan, ganyan. Ngayon, tulungan niyo ako. Ilagay natin sa utak ng mga Pilipino na yung tungkol sa bribery na yan, kay Lisa Tanas nang galing ang pera. You vloggers, if you're listening to me, i-echo nyo ng i-echo yung sinabi ni Sara Duterte na si Lisa Tanas ay nagbigay ng envelope, pinabigay sa DepEd para distrong ka rin, para hindi sundin ang bids and award. Si Satanas talaga ang nag-utos at may instruction para magnakaw sa DepEd. Yaan ang i-echo natin. Maliban dito sa kaputang impeachment ng maletagang na yan. Dahil luto na yan, mga kababayan. Lutong-luto na. Anyway, lilipat ako kay Spokesari Roque. Thank you.